So yan yung pinaka-text of the context. Amen. Then with the additional ng scripture ay itong Matthew 24. Mamaya natin talakayin to. Amen. No, dahil ito nga yung I believe ito yung topic ngayon ng mga churches, no, even the end time, itong Matthew 24. At mamaya ay maunawaan natin kung anong panahon ito. Itong propesya sa Matthew 24, no? At of course, yung John 5:24. Sabi dito, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting life and shall not come into condemnation. Means judgment. And shall not come into judgment, but it passed from death unto life. Amen. Amen. Yeah, he that heareth my word and believeth on him that sent me. At sino yung nag-send sa kanya? Sino nag-send sa kanya? Kay Jesus. Ang Ama. Ay meron siyang everlasting life at hindi siya papasok sa condemnation o sa judgment. But it passed from death unto life. Amen. So let's start. Tayo manalangin muna. Dakilang Ama, muli Lord, pinapasalamatan ka namin. Hallelujah sa iyong biyaya at abag sa araw na ito at sa mensahe na pinagulong mo ngayong umaga. Amen. At nawa Lord, ang mensahe ito ay siyang magbigay sa amin ng patibayan ng aming pananampalataya, masigit ka naming makilala, masigit naming maitaas ang aming pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa bawat araw na lumipas na kung saan ay patuloy kami, Lord, sa buhay na ito. At narito kami patuloy, Lord, sa oras na ito, sa araw ng linggo, na kahit na maraming kakulangan, maraming mga circumstances na kinakaharap dito sa buhay na ito, ay ikaw pa rin niya siyang nagtalaga sa amin na sa araw na ito, sa oras na ito, ay magkaroon kami ng fellowship sa iyo, sa pakikinig ng salita sa pamamagitan ng online fellowship. Hindi man kami magkakasama in one place, pero meron kaming one accord sa araw na ito na kami ay didinig, kami ay makikibahagi sa iyong salita. Kaya salamat, Lord, sa blessing na pinagkaloob mo sa munting fellowship na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, i-bless mo ang bawat isa, at ingatan mo kami, Panginoon, hanggang ito sa dumating. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So let's start tayo dito sa paragraph 29. Didirektahin na natin dahil mamaya may question and answer tayo. So, sa paragraph 29, God never brings any man to his death without first warning him about it, telling him it's something of preparation. So, yun yung programa ng Diyos. Hindi niya agad dadalhin ang tao sa kamatayan, sa kanyang kamatayan, na wala munang warning about him. Amen. At yung warning na yon, yun ay preparation niya bago siya mawala dito sa buhay na to. Kaya God is sovereign. Siya ay kumakatok sa ating mga puso, sa bawat tao. He knocks at the heart of every man upang bigyan siya ng oportunidad na makarating, tumanggap, maniwala. Di ba? He might warn away upang bigyan siya ng warning and turn it down and shake his head to eat and walk away. Ibig sabihin, nasa iyo na yan. Sa pamamagitan ng premoral, nasa iyo na yan kung tatanggapin mo yung opportunity or i-turn it down katulad ng young rich man. Amen. Amen? Pero, i-turn away mo yan o tanggapin mo yan, ang Diyos ay hindi kanya dadalhin sa iyong kamatayan na hindi mo na siya magbibigay ng warning. Okay? And God never brings judgment upon the earth. Ganun dito. Ito sa earth. Without first giving the people of warning. God never does nothing without declaring it first what He's going to do. And He gives people a choice and you can do right or wrong. So yung warning na yan, na ibinigay ng Diyos, ay depende yan sa choice mo. Kung maniniwala ka, o magre-repent ka, o magpapatuloy ka sa kasalanan, sa mga maling gawa, choice mo na yon. Pero ang Diyos, hindi kanya dadalhin sa iyong kahatulan, o hindi kanya hatulan basta agad, na hindi mo na siya magbigay siya ng warning. Dahil ang Diyos ay matuwid sa kanyang panghatol.
Kung hahatulan niya tayo na without warning, hindi siya Diyos. Hindi siya matuwid na Diyos. Magiging unbecoming God siya. O unrightful. Di ba? Pero ang Diyos ay matuwid sa kanyang panghatol. Kaya, ang programa niya, bago niya hatulan, itong earth na to, bago niya hatulan ng tao, ay meron muna siyang warning first. Okay? Pero dahil ang tao ay binigyan niya ng kalayaan na pumili. Amen? Kapag ang tao ay dumating na sa kanyang age of accountability, amen, meron na siyang tinatawag na pre-moral agency or choice. Amen? Kaya kahit na yan mga anak natin at sila ay nasa tinatawag na age of accountability na yan, maybe mga 18 o 15 up age ay meron na silang tinatawag na pre-moral agency. Okay? And now we find out that His nature, yan ang nature ng Diyos. Hindi nagbabago yan eh. Meron siyang warning before judgment. Yan ang programa ng Diyos. Amen. Kaya pagdating ng judgment, doon sa Great White Throne Judgment, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. O hindi ka pwedeng magdahilan. Amen? Dahil ang nature ng Diyos, bago niya ibigay ang hatol sa tao o sa lupa, meron muna siyang warning. Meron siyang mga signs na ipinapakita. Amen? Sabi niya, to always, to warn a man. Lagi niyang, ano ba warning sa Tagalog? Babala. Babala, no? Ang tao bago ang paghatol. Meron siyang laging babala sa bansa, sa mga bansa, bago hatulan. He always give his warning. A reminder to we, para yung warning na yon, yun daw ay reminder sa atin ng ano, merong responsibilidad. Amen? At I believe, bawat tao merong responsibility. Amen. At nag-uumpisa yung responsibility sa pamilya. Kaya ang una na stewardship ay ang family. Magsisimula sa magulang. Parents, meron silang responsibility sa pamilya. At yung mga anak, meron din silang responsibility sa pamilya. Amen? Pero magsisimula lagi yan dun sa parents. Okay? Kaya nga, ang Diyos ay lagi siyang, He always give His warning, a reminder to we of responsibility. Ang responsibility natin ay magsisimula sa loob ng ating pamilya, hindi sa labas. Kaya kung mangangaral ka, meron kang kagalakang mangaral, doon ka muna sa iyong first responsibility. Kahit pa sabihin natin na tinawag ka na mangaral, mag-share ng message, mag-share ng gospel, pero ang first responsibility natin ay within our family. Masiguro natin yung tinatawag na kaligtasan ng ating pamilya. Amen? We are responsible and God has put us here on earth for a reason. Amen. Kaya bawat tao na isinilang dito sa lupa ay inilagay ng Diyos for a reason. Amen. Hindi para lang mabuhay tayo ng mapayapa, mag-aral, magtrabaho, mag-gain ng mga things of the world, makabili ng bahay at lupa, makabili ng sasakyan, makapagpasyal kung saan-saan. Hindi yun ang purpose sa buhay na ito, kaya nilagay tayo ng Diyos. Amen. Amen. Yan lang yung mga desire natin dito sa flesh. Na gusto natin mamasyal, bago tayo tumanda, makapagpasyal man lang, di ba, makapag-relax. Pero hindi yan ang purpose ng Diyos. Amen. Hindi yan yung responsibility na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya, meron muna siyang warning para maalala natin yung responsibility natin. Amen. Bilang mga nilikha ng Diyos. Amen? Kaya nilagay niya tayo din sa lupa, we are responsible to Him. For that reason. So meron tayong responsibility kanino? Sa Diyos. Kaya you should go Him and find out what He wants you to do. Amen. So kailangan daw ay go to Him at alamin natin kung ano yung gusto niyang gawin natin. Amen. Amen. Walang ibang nais ang gusto ng gawin Diyos kundi sumunod tayo sa kanyang salita. Amen.
He that heareth my word. Amen. Now, because we have a responsibility that we got to answer to God someday. Kaya yung responsibility na yan, pag hindi natin na-recognize, hindi natin nakita yan, at magsisimula yan sa iyong sariling pamilya. Especially kung ikaw ay father, ikaw ay parents, ikaw ay mother, diyan nagsisimula yung responsibility na yan. Binigyan tayo, mga kapatid, ng pamilya. Amen. Amen? Yung pamilya na yan, yan yung responsibilidad na ibinigay din sa atin. Amen. Outside sa Diyos. Okay, ang unang responsibility natin ay purihin, paglingkuran ng Diyos. At ang sumunod, mga kapatid, na responsibility na binigay sa atin, yung sarili nating pamilya. Na masiguro natin. Di ba? Gaya ng sinabi sa Joshua na, me and my house, we will serve the Lord. Yun din yung responsibility ng bawat pamilya, ng bawat parents. Amen? Yeah. Every man that come on the face of the earth has to answer to God for a responsibility. Tama. Kaya doon sa Great White Throne Judgment, tatanungin ka, ano ang ginawa mo sa responsibilidad na inatang ko sa inyo? Nasaan ka every Sunday? Hindi yan yung purpose na every Sunday ay kung saan ka magbabakasyon, kung saan beach ka maliligo, kung saan hotel ka magpapasarap-sarap sa buhay. Hindi yan responsibility, hindi yan ang reason, hindi yan ang purpose. Amen. Kaya doon sa Great White Throne Judgment, ipapakita sa iyo yung mga responsibility na inignore natin. Amen. Amen. Yan ay sasagutin natin lahat sa Diyos yung responsibility. Kahit yung mga gifts, kung may mga gifts tayo, mga kapatid, responsibility natin yan na mainamilipes. Tama. Kapag yung mga gifts na yan ay hindi natin nagamit for a purpose sa Diyos, pwedeng alisin ng Diyos yan. Kahit you have a great gifts. Amen. And to many of us, a stewardship, we have to answer po. Hindi lang, of course, pagdating sa church, ang pastor. Pero hindi lang ang pastor ang may stewardship. Amen. Lahat ng mga miyembro. Tama. At lahat yan, mag-uumpisa lagi sa pamilya. As a parents, as a father, as a mother, Amen. and of course, children. Meron din silang stewardship sa pamilya. Amen? Dapat kung ano yung direction ng family, ang stewardship siya ay sumunod. Amen. Amen? Yan din ay responsibility ng bawat miyembro ng pamilya. This responsibility is a stewardship that's been committed to us by God. So hindi lang yung pastor, Amen. kundi bawat pamilya. Kaya ang salita ng Diyos, hindi lang ito sa simbahan lang, kundi mag-i-start yan lagi sa pamilya. Sa sarili mong tahanan na ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maging stewardship ng pamilya. Amen? Kaya sabi niya, I don't care what it is. Sabi niya, a housewife, then become a genuine housewife. Kung ikaw ay housewife, maging tunay kang housewife. Amen. Ibig sabihin, ikaw yung magsasaayos ng tahanan. Diba? Luluto ka, tama? Amen. Nagpiprepare ka ng pagkain ng mga anak mo. Amen? Kasama dyan yung paglalaba. Kasi housewife eh. Diba? Pero ang housewife, hindi siya katulong. Siya ay katuwang. Amen. Kaya dapat, tinutulungan din siya ng husband. Amen? Nagtutulong kayo sa gawaing bahay. Kaya sabi niya, kung ikaw naman ay farmer, whatever it is that God has put you to do, kaya yan yung responsibility, yan yung stewardship. Being a parents, being a father, being a mother, yan ay responsibility Amen. natin sa Diyos. Sa pamilya na ipinagkaloob sa atin. Kaya pagtitiisan natin, ano man yung problema ng pamilya, kailangan maging responsible pa rin natin. Amen. Hindi pa rin natin pwede na basta hayaan. No? Kung may mga anak tayo na talagang hindi sumusunod, walang pakialam, hindi na natin sila pwedeng hayaan na lang. Amen. Dahil meron tayong responsibility na ibinigay ng Diyos bilang stewardship ng isang pamilya. Kaya ang mundo natin, the world today, ay parang katulad ni
Hezekiah, yung haring Hezekiah, na binigyan ng warning. Hindi judgment. Amen? Kaya yung mga lindol na yan, umiikot-ikot na lindol na yan, hindi pa judgment yan. Tama. Maaaring yan ay signs. Amen. Diba? Yan ay warning. Amen? Na merong darating na isang dakilang pagyanig. Tama. Yayanagin niya ang mundo. Amen. Pero yun ay araw ng kanyang pagdating. Judgment ng earth. Amen. Kaya nga yung seventh seal, di ba? Naalala niyo yung seventh seal? Yung kanyang pagdating, ay judgment ng earth. Kaya sabi niya, the world today is just like Hezekiah was then. It's been warned. It's constantly being warned. So palagi siyang nagbibigay ng babala. At ang iglesia ay lagi niyang binibigyan ng babala. And now these things just don't happen by a chance. They all got something behind them. Bakit nangyayari yung mga bagay na to? Bakit may mga warning? There is something behind them. So dapat yun ang makita natin. Yung something behind them. And it's calling those things. Ano yung something behind them? Bakit may mga warning? It's a message of the hour. And each of those message is calling for repent or perish. Yan yung babala. Amen. Amen. Yan yung mensahe talaga sa panahong ito. Bakit may mga tinatawag na mga natural catastrophe, amen, earthquakes, amen, flood, Amen. merong mensahe yan. Pero hindi judgment. Amen. It's a message of the hour na tinatawag na repent or perish. Maaaring yung mga lugar na hindi nakakaranas ng mga natural disaster, hindi nila ma-realize yung repent or perish. Di ba? Lalo kung nandun ka sa Europe, nandun ka sa Amerika, di ba? Na kung saan ay maganda yung kalagayan mo doon, safe ka, maaaring hindi nila ma-realize yung repent or perish. Amen. Pero yung mga nakakaranas ngayon ng mga tinatawag ng mga natural disaster, ang iniisip na nila, hinahatulang kami ng Diyos. Kaya ang pinaka-greatest, mga kapatid, yung pinaka-greatest robbery, greatest scam, ay false light, false message. Yan ang pinaka-greatest robbery of all time. Nakakala natin, nasa truth na tayo. Amen? Akala natin, yan na yung tunay na mensahe. Yan yung greatest robbery, yung false light. Kaya kailangan kung tatakbo tayo, maangaral tayo, siguraduhin natin na meron tayong right message. We are running with the message. Pero, siguraduhin natin tama yung mensaheng dala natin. Kasi, kung tatakbo tayo, gusto nating mangaral sa labas at mayroon tayong dalang mensahe, pero maling mensahe, yun ang pinakadelikado. Yan ang greatest robbery. Yung false light, yung false message. Kaya words warn of his coming. Kaya ang Diyos, meron na siyang warn, babala sa kanyang pagbabalik, sa kanyang second coming. At tinalakay yan, at nagkaroon ng tanong dyan sa Matthew 24, may mga signs. Each one of them message speaks and warns of the coming of the Lord Jesus, both to the church, pati denomination. God giving warning, para Ba't siya nagbibigay ng warning? Preparing for a judgment. The atomic bombs are in the hangars. Ayan. Yan, pag yan talaga nangyari na, judgment na talaga. Pag nagsimula na yung tinatawag na Third World War. The atomic bombs are in the hangar. Everything's setting ready. And God, before He can let these things happen, He makes a call down through like He did in Sodom. So bago niya hinatulan yung Sodom, ano muna ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Pumunta siya doon sa Sodom. Nagkaroon siya ng investigation doon. At si Abraham nakikipagtawaran pa na kung meron kang masumpungan na ilan? 50. Sabi niya, 50 napakarami yan.
10, napakarami yan. Pero wala siyang masupungan maliban lang kanino? Kay Lot. Kaya hinatulan niya, mga kapatid, ang Sodoma at Gomora. Amen. Dahil wala nag-repent. Amen. Kaya ganon din daw, mga kapatid. Like he did in Sodom. Come out of it. Get ready. There is something going to happen. Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the world in the great antediluvian world, come up into sin. As Jesus clearly said that it was a day just like this. Kaya nakaparallel yung panahon ni Noah sa panahon natin. Just like this. At it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ano yung mga tinatawag na mga signs na yan? May mga signs. Kaya may message ba, di ba, na ano? The red flashing signal at the time of his coming. So bago siya exactly dumating, merong mga flashing red light signals. Sabi niya, how that woman on the rampage, yung immorality. Anong ginagawa nila? Marrying and giving marriage. Ano yan? Marriage and divorce. Marriage and divorce. Diba? Pero mas worse dito sa Pilipinas. Wala talagang marriage. Magpapalit ka lang ng partner mo. Live-in. Then pag nagsawa na, maghihiwalay kayo. Live-in uli. Yung ka-live-in mo, may dating ka-live-in. Wala nga marriage and divorce eh. Bakit? Kasi walang divorce sa Pilipinas. Pero sa Amerika, madaling mag-marriage, madaling mag-divorce. Diba? Kaya pag live-in, then live-in uli, ano ang tawag ng Bible dyan? Unclean. Living. Living without marriage ceremony is unclean living. Amen? Kaya sabihin ko, asawa ko, pero that's not marriage. Diba? Yan ay unclean living. Kaya how that the woman on the rampage and marrying and giving in marriage and great scientific achievements and the smart educated going into intellectual sides and the little humble flock sitting up on the side waiting the pending judgment escape. Yeah. Yan yung bride. Diba? Tunay na mga bride, na mga mananampalataya, na isang side lang sila, naghihintay lang sila ng pending judgment and the escape. Naghihintay sila ng rapture. Kaya hindi sila natatakot, wala silang takot kung mayroong mga nabalitaan ng mga natural catastrophe. Amen. Dahil meron silang sure word of prophecy. Alam nila, bagong dumating yung judgment, merong escape para sa bride. And before God sent judgment, merong propeta. Amen. Wala man literally na mismo yung prophet, pero yung mensahe niya nandito pa. Naririnig pa natin. Dahil ang forerunner talaga before his coming ay hindi naman talaga mismo yung tao. Ang forerunner ng second coming ay yung message. Kaya yung message niya ngayon, mga kapatid, ay nagpapatuloy. Amen. Sa form ng fivefold ministry. Kaya bago niya hatulan ang mundong ito, nagpadala siya ng propeta. Yan yung warning before judgment. Paano siya mag-warning kung walang propeta? Kaya lagi siya nagpapadala ng propeta. At ang propeta ngayon ay nasa Nasa fivefold ministry. Yung tunay na fivefold ministry. Hindi nagpastor ka, fivefold ministry ako. Nangaral ako doon. Nag-evangelize ako, may binautismuhan ako, fivefold ministry ako. Okay. Kaya, hindi lahat, mga kapatid. Pero lahat, nag-claim. Pero hindi lahat, fivefold ministry. Amen. Kaya sabi niya, little humble flock, sitting up to the one side. Anong ginagawa nila? Defending judgment and the escape. Waiting lang sila. Amen. Before God sent judgment, He sent a prophet. Kaya ang hinihintay natin, mga kapatid, yung propeta at yung escape, yung rapture. Dumating na yung propeta. Narinig natin yung mensahe. Ano na lang hinihintay natin?
yung escape. Hindi natin inaantay yung judgment. Amen? Kaya ako, hindi ko kino-consider itong mga natural catastrophe, yung mga disaster ay judgment na. Yan ay signs ng impending judgment Amen. ng Diyos. Amen? Kaya yung kinakatakutan ng the big one, of course, nakakatakot yan. At tinanong ko, Brother Roger, yung AI ko, sabi ko, ano ang magiging senaryo? Ano ang magiging tinatawag na mangyayari? Ano ang magiging Damage. damage kapag nangyari yung tinatawag nilang paggalaw ng West Valley Fault? Alam niyo yung sagot niya? Isa niya kung ilang mamamatay, yung possible na mamamatay. 35,000 na mga tao nakatira dito sa West Valley Fault. Di ba? Simula yan sa Muntinlupa, paakyat dito sa Antipolo yan eh. Yung West Valley Fault. Amen? Sabi niya, 35,000. Ano pa? Basahin ko lang dito. Tinanong ko yan kagabi. Kaya mga tao, mga kapatid, lalo yung mga unbeliever, takot-takot sa tinatawag na West Valley Fault. Yan, the big one na yan na ini-expect. Amen? Amen. Asa na yun? Teka lang. Basahin ko lang para, alam ko pinost ko yan eh. Di ba kagabi? Doon na lang sa TMT. Ayan. When the West Valley Fault moves, 7.2 7.2 magnitude lang, earthquake is expected to occur, which could bring devastating effects such as, ano daw yung devastating effects ay 35,500 deaths, 18,000 additional deaths from fires. So 35,500 plus yung 18,000 deaths saan? From fires. 113,600 injuries. 3.15 million people left homeless. Over 300,000 residential building damage. Disruption of power lines and other lot lines. Yan yung possible na maging senaryo. Kaya yung mga tinatawag na mga earthquake enthusiasts, lalo yung PBOX, yung Pag-asa ay nakatakutan talaga nilang the big one. Amen? Pero ang tunay na mananampalataya, yung little humble clock, sitting off to the one side, waiting the impending judgment and the escape. And before God send judgment, He sent a prophet. Kaya meron tayong propeta. Amen. Katulad sa nangyari sa Nineveh. The great city is give over altogether saan? Sobrang kasalanan. The same din sa panahon natin, sobrang kasalanan. At ang number one dyan, mga kapatid, ay ang homosexuality. Yung mga transgender. Pero kahit paano, ang Amerika mapalad. Meron silang tinatawag na presidente na merong takot at paniniwala sa Diyos, kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, He is my boss. At I think, saludo ako doon. Kung pipili ako ng magaling na presidente, isa yon. Presidente na may takot sa Diyos at sumusunod. Kaya naglabas siya ng mga batas against sa mga homosexuality. Kaya yung mga kaisipin na yung presidente ngayon na nakukulong sa Hague ay isa sa pinakamagaling na presidente, what are you talking about? Ano naging magaling na presidente yan? What you are talking about? Because of drug war? Amen? Ang magaling na presidente, mga kapatid, meron siyang takot kay Jesus Christ na ipinako sa krus. Di ba? Kaya yung mga ibang mga Kristiyano nagpapalusot pa doon sa statement na mahinang Diyos. Ang tinutukoy daw, rebulto. Hindi rebulto ang tinutukoy niya na mahinang Diyos. Yung nagpapako daw. Doon, 2,000 years ago. Di ba? Dahil kung Diyos siya, ba't siya nagpapako? Di ba? Tapos, sasabihin natin ngayon,
pinakamagaling na presidente, what you're talking about? You talk about economy? Kaya ako, believe ako. Kahit ganon siya, kahit siya ay tinatawag na, ano siya yung kapitalist. Si Trump ay kapitalist. Pero mga kapatid, siya ay Christian. Di ba? Kaya yung mga lahat ng mga batas na sumisira sa kabataan, especially yung LGBT na yan, talagang nilabanan niya. Amen. Wala tayong ganong leader eh. Di ba? Kasi takot sila sa boto. Mawalan sila ng boto. Yung isang senador, diba, sabi niya, babae lalaki lang. Nung election na eh, bilang nagbago yung tono. Diba? Kaya ang pinaka-most na sin dito sa panahon natin, mga kapatid, yung the red flashing signal at the time of his coming ay yung homosexuality. Yung tinatawag ng mga LGBT. Amen. Amen. Kaya the great city is given over altogether to sin. And God, before He would send judgment, He sent a warning message. Akala ni sino tong propeta? Yung running prophet? Jonah. Si Jonah, akala ni Jonah, hahatulan. Yun ang na-expect niya. Kaya nagtampo si Jonah. Sabi niya, mapapahiya ako na ito. Nagsalita pa naman ako nang hahatulan sila. Pero hindi alam ni Jonah, yun ay warning. Na kapag hindi sila nagsisiya, hatulan. Di ba? Kaya nagtampo si Jonah eh. Propeta pa naman ako. Tapos, hindi hinatulan, pinatawad. Bakit pinatawad? Kasi nagsisi, maging yung mga hayop, nag-ayuno. Pinagsuot ng kayong mga gaspang at naglagay ng mga abo. Pati hayop. Kasi lahat patulan, pati hayop eh. Damay pati hayop. Eh nagsisi sila. Kaya yung mensahe ni Jonah ay ano? Warning before judgment. Amen. So ganun din ang mensahe ngayon na naririnig natin. Yung message of the hour ay warning before judgment na ang Diyos nag-send ng prophet. Kaya merong propeta. Merong mensahe. At ang first responsibility natin, yung sarili nating stewardship sa bawat pamilya. Kung gusto nating mangaral sa labas, siguraduhin muna natin na me and my house, we will serve the Lord. Dahil pananagutan natin yan sa araw ng paghatol eh. Oh. Yung stewardship mo as a father, as a mother, ba't pinabayaan mo yung mga anak mo na hindi sila mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo? Yan yung Great Commission. Kaya kung gusto mong mangaral, gusto nating mag-share, i-apply natin yung Great Commission starting in our own family. Amen? Kaya ngayong isang pastor ng kaibigan natin na nagdadala ng mensahe dito, ay sabi niya, Padre, doon sa gagawin nating seminar doon sa La Union, after na mai-share mo yung God Did Explain na yan, yung book, saan ba yun? Palawan, di ba? After mo mai-share yung God Did Explain na yan, yung libro na ginagawa mo, gusto ko yan yung i-share natin, magpaparebaptize kami ng asawa ko. Sabi ko, hindi kaya magulat yung mga pastor doon? Dahil bishop ka, tapos magpaparebaptize ka sa akin. Hindi, yan ang totoong paliwanag sa God Did. So magpaparebaptize kami doon. Pero gusto ko, doon sa Palawan. Sabi ko, ang layo naman. Gagastos pa ako para bautismohan kita. Sabi niya, magpaparebaptize kami mag-asawa. Ay kung baka naman magulat yung mga pastor doon. Na ikaw yung man of the hour dyan, tapos i-rebaptize lang kita na somebody na hindi naman kilala. Sabi niya, hindi. Yan gusto ko. Para pag na-rebaptize mo na ako, i-rebaptize ko yung buong church ko. Kaya sabi ko, kung yan ang kalooban ng Panginoon, okay. Sabihin mo lang kung anong araw yan,
ay ako nabibili ng ticket ko. Ako nagagastos para sa, hindi ako magpapalibre. Dahil pag ibig sabihin, magpapalibre ka, sabi wala kang pera, walang blessing. No. Ang Diyos ay binibless tayo. Amen. Amen. Kaya hindi ako yung tipo na gusto lagi magpalibre. Di ba? Kaya kung may blessing tayo mang libre. Kung wala, edi manahimik sa bahay. Di ba? Pero pag nagyaya, of course, ibig sabihin, ikaw yung gagastos. Kaya sabi ko, ay ako na ang gagastos para sa kahit yung sa hotel, kung walang titirahan doon, mag-hotel na lang kami kung may sasama sa akin. Okay, kaya yung great city na yan, mga kapatid, ay binigyan ng warning before judgment. Amen. Amen. Ganon din sa panahon natin, merong warning, merong message. Amen. Bilang warning sa atin. Kaya ano man yung mga problema natin dito sa buhay, ano yung problema natin sa family, mga kapatid, amen, alalahanin pa rin natin yung responsibility na binigay sa atin. Amen. The great city is given over altogether to sin. And God, before He would send judgment, He sent warning message. Come out of it. Get right. The prophet never said nothing but said, within 40 days, the city will be destroyed. Di mo yun? Akala ni Jonah, talagang yun eh. Siyempre, kasi sabi ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, Lord, pagtatawanan ako ng mga taga-Nineveh, binitawan ko within 40 days eh. The city destroyed eh. Pero sabi doon, will be. Dahil yan ay message ng warning. Amen. Hindi yung judgment, kundi merong warning before judgment. Kaya sabi niya, within 40 days. Ibig sabihin, kapag dumating yung 40 days, doon pa lang mangyayari yung destroy. Pero hindi. After 2 days, nagrepent ang buong Nineveh. So the message is urgent. The time is at hand. Amen. Don't play around Amen. with other things and get Bachelor of Art and degree and find something. The hour is at hand. That's what the matter with people today. We're trying to build the big schools and the big things like that. If we preach the coming of the Lord, 7 seal, alam mo tayo, mga end time, pag nakarinig ng coming of the Lord, 7 seal eh. Pero hindi naman natin naiintindihan talaga yung 7 seal na merong dalawang bagay. Merong on the opening at merong at the end. Hindi natin naiintindihan yun kung paano iintindihan yun. Ano bang ibig sabihin ng at the end? Meron ng opening, meron pang at the end. Kailan lang natin nalaman yan? Diba? Eh, ang dami ng mga great teacher Diba? May pastor tayo kilala, great teacher sa Caloocan. Pero sabi ko nga, hindi ko narinig to. Amen. Hindi na i-break itong 7 seal na merong on the opening at merong at the end. Merong opening, merong closing o merong ending. Kaya ngayon, ang gulo ngayon, yung isa sarado, yung isa bukas sarado. Meron naman bukas-sara. Dahil nga sa word na coming of the Lord. So kaya sabi niya, do we need with schools? What do we need with schools? We need repentance toward God. Kaya kahit na estudyante ka pa, nag-aaral ka na, lalo sa college, ang kailangan natin mga kapatid ay repentance toward God. Amen. Kahit pa ang kurso mo ay Bachelor of Art degree. Amen. Di ba? Ang mahalaga mga kapatid ay we need repentance towards Amen. God. And God wants us to separate ourselves. He wants us come out of the world, not to try to live with the world. And God too, hindi pwede. You cannot serve two masters at the same time. Mamuhay ka na worldly, at the same time, maglilingkod ka sa Diyos. Hindi mo magagawa yun. Lalo sa araw ng linggo. Sisimba ba ako bukas o magbabakasyon ako bukas? Hindi mo kasi pwedeng pagsabayin. Amen. Hindi mo magagawa yun. Ay, hindi. Magsiswimming kami bukas,
Mag-online na lang ako. Pwede? Hindi mo pa rin pwedeng gawin. Kasi, hindi pwede na nakikinig ka ng mensahe at the same time nag-swimming ka. Ano yun? Swimming ka. Diba? Tapos hindi pwede. Hindi ka makakapokus kaya hindi mo magagawa. Sa araw ng linggo, maglilingkod ka ng sabay. Diba? Eh sabi niya, He want us to come out of this world. Not to try to live with the world and God too. Not to passion after the world and after God. You have to live one for the other. Amen. And that's the Lord Jesus Christ. He does not always strike when He warns. Hindi pwedeng nag-ward siya at the same time nag-strike. Hindi katulad ng Israel government, nagkaroon na ng usapan ng ceasefire between Hamas, nag-strike pa rin. Diba? Kaya nagulat yung mga Hamas eh. Teka na, nag-agree na nga kami sa first phase ng peace agreement na plano ni Trump eh. Humabol pa ng strike eh. Diba? Ang Diyos hindi ganun. He does not always strike when He wars. Kaya, hindi niya in-strike, mga kapatid, yung Nineveh dahil within 2 days, nagrepente. God give us a warning. Kaya ganun din sa atin. Kung meron mga tayong pagsubok, may mga problema sa buhay, ang Diyos ay nagbibigay muna ng warning. Maaring warning yung mga pagsubok na to. Mga problema sa pamilya, yan ay warning. Amen. Hindi yan strike, hindi yan judgment. Sinusubok kami ng Diyos. No. God gave us a warning. Pinipermit niya yung mga trials bilang warning, pero hindi yan judgment. And when He doesn't strike, when He sends a warning, then the prophet is mocked. Amen. Minamak ngayon. Kasi nga, hindi nag-strike. Kita mo? Kaya nagtampo si nagmakdo si Jonas. Tatawanan ako nito. Yun talaga. Amen. Eh sabi niya, you see, you don't always, God strike as soon as He prophesy. Amos prophesy. Alam niyo kailan natupad yung kanyang propesya? 50 years later. So ibig sabihin, within 50 years, meron ka pang time to repent. Ang haba. Nag-prophesy si Amos, pero 50 years later, it come to pass. Merong within 50 years na repentance. Yung pala, mga kapatid, yun ay, within 50 years, merong, warning for repentance. Kaya hindi ang Diyos, kapag nagsabi ng warning, strike agad. Amen. Sabi niya, a real genuine prophet is a special person. Not special dahil siya ay kakaiba sa lahat. Ang prophet ay special person because, he's got a special job. Meron siyang special commission sa Diyos. Yan ang propeta. Amen. At ang propeta na kinikilala natin sa panahon ito ay walang iba yung mensahero ng message ito. Amen. At hindi lang prophet of the age ang binigay niya. Maging sa church, mga kapatid, nagbigay siya ng tinatawag na special person. At walang iba, mga kapatid, there is the pastor. And the pastor is a special person. He's built to where he can put up with the pushes of the people. Siya ay burden bearer. He is the ox of the team. Kaya mahirap magpastor. Kasi siya yung ox of the team kahit pagod na yung ox. Yung ox, akala mo hindi na mapagod dahil malaki katawan, barakong-barako, at kahit napagod na siya, tuloy pa rin siya. Pero deep inside, yung ox pagod na yun. Pero kinakaya niya kasi burden bearer siya. Di ba? Kaya nga ako naawa ako dun sa mga yung baka. Tapos meron siyang dala-dalang karetela, nandun yung mga paninda. Tapos lakad na siya ng lakad, dire-diretso kahit mainit. Di ba? Walang pahinga. Ganon din yung kalesa. Pinapalo siya. Di ba? Kasi nga,
ang tingin natin mga strong. Pero deep inside, mga napapagod din. Tama. Pero yun talaga yung pastor. He's a burden bearer. He's the ox of the team. He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else. Kaya he's a pastor. He knows how to take care of things. Ang evangelist naman is special man din. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message. Kaya ang evangelist, hindi lang makapag-preach ka. Meron kang dalang mensahe. Amen. At yung totoong mensahe. Amen. Dahil pag preach mo doon, aalis ka na naman, tatakbo ka na naman sa ibang city. Yan yung evangelist. Ang teacher naman is a special man. Amen. He sits back under the anointing of the Spirit. Is able to take the words and put together by the Holy Spirit. Amen. Yan yung teacher. That the pastor, evangelist, ano man sa isa, hindi mo pwedeng i-compare pagdating sa pagtuturo. Amen. Kaya mapalad ang isang church na meron silang pastor at the same time, meron siyang gift of teaching. Amen. And then we find out the apostle is special man. He's a setter in order. He's a man that sent from God to set the things in order. And now we find out that these prophets that they spoke what they said come to pass. And if the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing. If the prophet says that something another was going to happen, there's only one thing. That stay the hand of God. That's repentance. Amen. Yun lang daw. That repentance towards God that stay His wrath. Para hindi dumating yung galit ng Diyos, kailangan nating mag-repentance. If no repentance, after ng warning, after ng message, after ng prophet, kung walang repentance, then judgment is sure to come. Amen. Hezekiah repented. Di ba? Nineveh repented. If Nineveh would have been repented, kung hindi daw nag-repent, yung buong city, yung lahat ng mga tao doon sa Nineveh, then the judgments of God would have been upon them. Amen. Eh, nag-repent eh. Notice, Ahab never repented at the rebuke of Elijah. Hindi siya nag-repent nung nirebuke ni Elijah. If Ahab would have been repented and walked softly before God, hindi mangyayari kay Ahab yun. Si Herod din, never repented nung nirebuke ni John. Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people of Noah's time never repent. And the judgment swept right on it. Pero, ang Diyos, sabi niya, He first warns everybody, Amen. gets a warning. Then, dito sa 174, I'm giving you a soul examination. Ito na ngayon yung mga hearer ngayon habang nagpipitsa nito. Bibigyan ko kayo ng soul examination. And God, for the soul, only has one instrument. Meron lang. Kasi nga, itinitipo niya sa doktor. Di ba? Merong health examination, merong doktor. Di ba? May mga instrument. Kung na doon yung, ang tawag doon, inilagay sa tenga. Ang tawag doon? Stethoscope. Ayan. Gagawin ko muna kayo. Tingnan muna yung beat ng puso nyo, yung lungs, yung hininga nyo. So, pagdating naman sa spiritual, merong soul examination din. For the soul. At isa lang yung instrumento. Sa medical, sa science, maraming instrumento. Kaya maraming gastos. Kukunin pa yung tawag na dugo, i-examine pa yan, yung ihi, di ba? Yung prema, di ba? Lahat na yan. Ang daming instrument, ang daming babayaran, ang daming gamot. Amen. Pero sa kaluluwa, mga kapatid, merong isang instrument lang. At walang iba kundi yung John 5:24. He that heareth my word, sabi niya. Now, that hear doesn't mean just to listen at noise. That hear means to receive it. You can receive my word. He that hear it. Kailangan tanggapin mo ang salita niya. If you can hear my word and believe on him that sent me, he hath passed from death unto life. And shall not even come to judgment, but
has already passed from it. Yan yung John 5:4-24. Yan ay soul examination. Kaya seeing the time is at hand, of course, di ba? Tama. Let everyone that feels that there is a warning. Kailangan yun ang makita natin na the time is at hand, pero dapat maramdaman natin na merong warning. Hapay-hapay pa. Amen? Ano yung warning? Repent quickly before the wrath of God is come. Kailangan mag-repent tayo ng madali bago dumating ang hatol ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, now let's bring it down to the Branham Tabernacle. The same din dito sa the Message Tabernacle. We have seen these things and know them to be the truth. Amen. Kung sinasabi natin na truth ang mga mensahe na narinig natin, we know that is absolutely the truth. The commission of the word is, if you will repent and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. For the promise to your children and them that's afar off. Eh, yung promise ay sa iyong anak. Pero, kapatid, hindi lang tayo mga parents ang magpaparebaptize. Kailangan masigurado din natin yung mga anak natin. Amen. Na sila din ay magkaroon ng tinatawag na manifestation dito sa Great Commission. Lalo kung sila ay nasa age of accountability na. Dahil merong impending judgment. Before He strike, merong Great Commission. Amen. Na repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. Amen. Yun lang yung yun ang tinatawag na the token. Merong blood. Amen. Kaya sabi sa John 5:24, verily, verily, I say to you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, he hath everlasting life and shall not come into damnation but pass from death unto life. Now, ito namang Matthew 24. Puntahan natin yung Matthew 24 para maunawaan natin yung Matthew 24 at yung 1 Thessalonians 4. Yung 1 Thessalonians 4 ay rapture at tinatawag din yung second coming sa message. Second coming rapture. Pero ito namang Matthew 24, hindi to rapture. Ito rin ay second coming, judgment coming. Amen? Now, Matthew 24, mabasa natin dito, and Jesus went out and departed from the temple. His disciples came to him, for he shewed him the building of the temple. And Jesus said unto them, nakikita nyo ba yung mga lahat ng bagay na to? Sinasabi ko sa inyo, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Imagine niyo, yung wala daw maiipuan sa kapwa na bato na hindi magto-throw down, hindi mawawasak. Eh yung mga earthquake natin dito may mga nawawasak, pero merong hindi mga nawasak. Pero yan, walang kapabato na hindi mawawasak, walang building na hindi mamawasak. Kaya yung mga earthquake na yan, ayan na yan. Earthquake in diverse places lang yan. Yan lang yung mga signs. Eh sabi niya, lahat ng mga earthquakes in diverse places, all these are the beginning of sorrows, hindi judgment. Kasi bago dumating ang makapatid na pagkawasak, meron munang tinatawag na mga signs. Amen. Kaya meron tayong sure word of prophecy. Ako naniniwala na bago dumating yung kinakatakutan ng the big one, I believe with all my heart, meron munang escape sa mga tunay na mananampalataya. Imaginein mga kapatid, lahat ng mga believer na nakatira dito within the West Valley Fault. Tingin nyo, wala bang bride dyan? Sa kahabaan ng West Valley Fault. Wala bang mga tunay na mananampalataya yan? Kapag nangyari, mamaya yan. Sa tingin nyo kaya, walang mamamatay ng mga mananampalataya dyan? Within West Valley Fault. Kapag yan ay gumalaw ng 7.2. Sabi sa AI, 35,000
deaths plus 18,000 dahil sa fire. Di ba? Kaya, I hope naunawaan natin yung Matthew 24 at yung mga tinatawag na mga earthquakes in diverse places. Lahat yan, mga kapatid, sabi niya, all these are the beginning of sorrow. So, i-breakdown natin, mga kapatid, yung Matthew 24. Yung context niya. Yan ay sa tinatawag na end time and second coming. Ang setting dyan ay sa Mount Olives. Amen? Na si Jesus ay tinanong siya na kanyang mga disciple. At sinabi niya yung temple destruction, Matthew 24 verse 1 and 3, disciple as the temple will be destroyed. At yung meron two parts. Yung unang event, mga kapatid, ay nangyari ng 70 AD. Yung Jerusalem. Diba? Matthew 24, 4:22. At yung pangalawa, mga kapatid, ay yung second coming niya. Hindi yung rapture. After the rapture yan. Amen? Kaya yung Jesus coming sa Matthew 24 ay related yan sa Revelation 19. Amen? Kaya I hope naunawaan natin, mga kapatid, ang mga mensaheng ito. Amen? Upang magkaroon tayo ng tinatawag na higit na pananampalataya. Hindi tayo binigyan ng takot. Hindi binigyan tayo ng sure prophecy. Kaya ang Diyos, bago niya hatulang, mga kapatid, bago siya magbigay ng judgment, meron munang warning. Amen. Sa mga tao. Both believer and unbeliever. Maging ang mga believer, Amen. meron pa rin warning. Amen. Kaya salamat sa Diyos sa mensaheng ito at I hope naunawaan natin. At siguro tayo mag-closing sa sermon. Dakilang Ama, salamat Lord sa munting mensahe na to na ipangaral at nadako kami Lord sa question and answer. Nawa, patuloy kang maghayag sa amin, na mag-reveal sa amin at masagot namin lahat ng mga katanungan. Salamat sa mensahe na pinagkaloob mo. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. Ano oras na? Ayun, meron pa isang oras. Question and answer tayo. At sino ba? Sino magtatanong? Ngayon, bago magtanong muna, siguro meron lang akong announcement, no? Habang hinahanda niya yung tanong. Ang announcement ko ay itong ating December camp. So tayo ay ayoko naman kasi magtampo si Pastor Alan eh. Although na nakaraang buwan ay nasabi ko na baka hindi mo na tayo pupunta ng La Union upang magkaroon tayo ng realization, disiplina. Di ba? Kasi nga, pupunta tayo ng La Union. Pero dito, hindi tayo nakakapunta para mag-fellowship sa sarili nating fellowship. Tapos makikipag-fellowship tayo sa La Union. Pero dito, hindi tayo nakakapag-fellowship ng buo. Kahit isang beses pa lang, di ba? Kahit isang beses eh. Di ba? Ako ay, sabi ko, siguro baka mas maganda, disiplinahin ko. So bilang disiplina, wala munang fellowship sa La Union. Pero ayoko naman na may mga maapektuhan din, no? Magtampo si Pastor Alan, La Union, at of course si Brother Juan dahil first time niya yun eh. Tapos hindi pa matutuloy. So kinonsider ko yun, no? Kaya nung tumawag si Pastor Alan at sabi niya ay ito yung date, ay hindi na ako nagsalita. Sabi ko, okay, go! So December 2021, La Union December Camp. At siguro ay yung mga sasama, no? Ay magkaroon kayo ng siguro ibigay ko na sa inyo yung yung pag-uusap tungkol sa ban, no? Kasi wala na akong kilala na may ban eh. Hindi ko na kukunin yung ban na kinuha natin nakaraan, delikado. Okay? Siguro ay mag-assign tayo dito ng hawak kung sino yung magre-rent ng ban, may kilalang ban diyan. Amen. Para yun na lang arkilahin. At yun ay December 20. Hindi, 20. Sabado-Linggo. December 21, 22. So Sabado-Linggo. So tingin ko mainam na yan na date, ano? Alos wala nang pasok yan, no? 21, 22. No, Sabado-Linggo. So yun yung date ng camp. At I believe, baka yan na yung baka yan na yung last camp meeting natin. Di ba? At 2026, dumating na yung Panginoon. Hindi natin alam. Pero kung humaba pa ang Panginoon,
ay of course, yan ay patuloy nating pinapasalamat sa Panginoon. So, ano ang tanong? Ano ba, may mga tanong tayo? Di ba? Sa mensahe, lalo yung nakaraang Sunday about sa 7th seal, yung hindi pa malinaw. Maraming tanong si Brother Juan eh. Nakalista na ata, Brother Juan. Nagsusulat si Brother Juan. Brother Juan, umpisahan mo nga yung tanong. Kasi sa akin dati, alam mo naman dati ako sa bukas. Kaya Oo. may nakausap akong kapatiran na kasama ko. Bakit daw ako dati bukas na nga nagsara? Nagsara na naman ako ngayon. Sabi ko, mali ako noon eh. Kaya mayroon akong tinuro na sa akin ng Panginoon na hindi pa pala bukas eh. Kasi sa amin kasi yung 1963 na yung mystery clouds, yun na raw yung si Kristo dumating na. Kaya pagdating naman sa yung pagsabi na rapture, nagpasalamat ako na yung rapture pala na tinutukoy, yun yung 7th seal na coming na yung pagdating ng Panginoon pa sa hindi sa lupa. Alapap, sabi ko, walang basihan talaga yung unawa ko dati. Kaya sabi niya, sa kanya naman daw, walang problema. Kung bukas, pwede raw siya bukas o sara. Sabi ko sa kanya, unyango ka, Brad. Unyango ka, wala kang tayo. Dapat, tayuan mo ang mensahe. Ako, inaamin ko na muli ako. Ngayon ko lang nalaman na sarado pa pala dahil yun ay special talaga yan para sa rapture yan, yung 7th seal na yan. Pero yung sa sharing ni Pastor na ako naman, hindi na ako gantang kasi bawat mensahe ni Pastor, pinapaunawa din sa akin ng Panginoon na ganun pala, marami akong mali na ngayon nabuksan na, yung yung appearing at saka yung descending, ngayon dito ko lang din narinig eh. Kaya sa akin, wala akong i-question dahil nauunawaan ko bawat mensahe ni Pastor. Lang, yung clarification na lang. Oo, clarification yun ang yung kung siguro sagutin ko yan ng clarification tungkol sa tinatawag yung na appearing at saka yung yung bukas, pag sinabing bukas at sinabing sara. Oo. Bukas, pagdating sa tinatawag na 7th seal, yung 7 selyo, bukas yan, na-i-preach si Brother Branham. Sabi, pinrich niya yung 1st seal hanggang 7th seal. Pero pagdating sa 7th seal, sinabi niya naman na sarado pa. Oo. Diba? Nung pinrich niya yung 7th seal, kasi isa-isa niya yan, 1st seal, 2nd seal, 3rd seal, 4th seal, 5th seal, 6th seal, 7th seal. Yun ang ibig sabihin na na bukas. Nabuksan yung 7 selyo. Ibig sabihin na i-preach ni Brother Branham kasi wala nakakapag-preach niya ng malinaw eh. Ibig sabihin sarado yan, wala nakakaunawa. Kaya sabi ni Brother Branham, ngayon lang luminaw. Sabi niya na i-preach niya yung 7 seal, pero ngayon lang luminaw. Kasi nga, bago na i-preach si Brother Branham yan, sa loob ng ilang araw, yung mayroong 7 anghel na dumadalaw sa kanya, each angel coming each day. So bawat anghel may isang selyo. Yung unang anghel na dumalaw sa kanya ay may isang selyo per seal. So bago niya na ipipreach yung 7 seal, dumadalaw sa kanya yung bawat anghel. Okay. Ngayon, na-i-preach niya lahat yan. Yan ang ibig sabihin na bukas na yung mga selyo. Ibig sabihin na i-preach si Brother Branham. Ngayon, kaya sa 7 seal, na-i-preach niya ang 7 seal, omitted. Kaya ang nakumpleto lang, sabi niya, ang kumpleto, yung 6 na selyo. 1st seal, 2nd seal, 3rd seal, 4th seal, 5th seal. Yan ang kumpleto, kaya completed. Pero pagdating sa kaiba ito, he says nothing about it. Kaya sabi niya, pagdating sa Revelation chapter 8 verse 1, he omitted it again. Ibig sabihin ng omitted, wala siyang sinabi. Kung paano sa Matthew 24, ay walang sinabi ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, yung the day of the hour, 7 seal din yun. Ganon din dito sa Revelation chapter 8:1, wala siyang sinabi sa 7 seal, kundi half hour silence. Ang paliwanag niya sa half hour silence, kaya bakit nag-half hour silence? May paliwanag siya. The reason why silence, dahil merong 7 kulog. Yun lang, yun ang paliwanag niya. Diba? Kaya, pag sinabi natin ang 7 seal sarado, sinabi na ni Brother Branham yan sarado sa 7 seal book tsaka sa Feast of the Trumpets.
the seventh seal wasn't open. Di ba? So, yun lang yung kaya natin sinabing sarado. Pero, yan ay at the end. Tama. At the end of the seventh seal. Yung pagtatapos ng asa, dulo ng seventh seal, sa kanyang end, yun yung sarado. Pero sa opening, bukas lahat. Kaya hindi ibig sabihin na bukas, sara, bukas, sara. Kung ang pag-uusapan natin, on the opening, bukas lahat yon. Ibig sabihin ng bukas lahat, na-preach niya yung first to 6 seal, apo 7 seal. At nakita natin na yung 7 seal, at the time of his coming, kapag dumating na siya sa rapture, yun yung 7 seal. Kaya, ang hindi natin alam, yung araw at kung paano siya darating, the day and the hour. Yun yung ibig sabihin na sarado pa yung 7 seal. Pero yung nilalaman ng 7 seal, yung half hour silence, pinaliwanag diba ng bakit nagkaroon ng half hour silence in heaven. Diba? Ngayon, maraming interpretation sila dyan pagdating sa half hour silence. Sabi nila, half hour silence daw, 1963. Yan yung paliwanag nila. At walang patunay yun. Walang quote na 1963 half hour silence. Diba? Kaya ang 7 seal, mga kapatid, ay kaya sinabing sarado kasi yan yung kanyang pagdating sa rapture. Amen. At hindi lang sa rapture, maging sa Matthew 24. Ang Matthew 24, hindi rapture yun eh. Di ba? Hindi rapture yung Matthew 24. Iba yung rapture. Kaya yung 7 seal ay may dalawa. Una muna sa rapture at pangalawa yung kanyang pagbabalik dito sa lupa para hatulan. 7 seal din yun. Kaya tayo, nasa opening tayo under ng ministry ng Revelation 10:7. Kaya kahit wala na ang prophet, nasa opening pa rin tayo sa pagbubukas. Pag sinabing opening sa pagbubukas, ibig sabihin, Brad, present tense, pero ongoing. Kaya every time na ipipreach natin ang mensahe, nasa pagbubukas tayo. Nabubuksan tayo sa mensahe. Yan ang ibig sabihin ng opening. Nasa pagbubukas. Kasi marami pang mga predestinated seed na hindi pa nabubuksan sa tamang unawa. Although na nasa mensahe na, nagsisimba na sa mga enter churches, pero hindi pa nabubuksan ng unawa eh. Kaya ang 7 seal, pag sinabing bukas na, anong ibig sabihin na bukas na? Dito sa on the opening. Tama. Pero pagka ang usapan natin at the end, sarado pa. Yung ultimate na na pangako. Pag sinabing sarado pa at the end. Pero Then, pag sinabing bukas, dito sa on the opening, bukas na sa atin. Amen. Di ba? First to 7 seal, bukas na yan eh. Sa on the opening. Pero at the end, sarado pa. Kaya sabi niya, the 7 seal wasn't open. Ang tinutukoy din yung araw at oras ng kanyang pagdating. Dating. Hindi yan bukas sa atin, hindi revealed. Sikreto yun. Kaya that's ano why, yun, Pastor? Sa rapture yun, Pastor. una sa rapture, Tapos yung sa judgment. sa Matthew 24. Oh, Iba kasing panahon yung Matthew 24. Tsaka ibang panahon yung Thessalonians. Ang Matthew 24, ito yung walang bato sa kapwa bato na hindi matitibag. Hindi mawawasak. Wala na yung bride noon. oh. Diba? Kaya ang Matthew 24, iba pa yan sa rapture. Pero parehong tinatawag yan na coming of the Lord. Parehong tinatawag na second coming, parehong tinatawag na 7 seal din. Diba? Kasi sabi diba na at the time of his coming, diba? Sa time ng destruction ng earth. Matthew 24 ang tinutukoy, hindi rapture. Diba? Hindi rapture yon. Kaya kapag hindi na ituro ng tama itong 7 seal, magulo. Iisipin nila yung rapture tsaka yung Matthew 24, isang panahon lang. Magkaibang panahon. Kaya ang 7 seal, merong opening at merong at the end. Yan yung dapat na ma-establish kapag nagtuturo tayo ng 7 seal. Merong opening, on the opening, at merong at the end. So, nasaan tayo? Nandito tayo sa on the opening. Wala tayo sa at the end. Bago dumating yung at the end, na-rapture muna. Diba? Amen. Kaya nga sabi ni Buddy Banham na merong end of the ushering of the millennium. Yung ushering of the millennium, ito na. Nasa ushering of the millennium na tayo. Pero mag-e-end yan. Di ba kasi na-reveal na sa atin ang mensahe, ang tawag dyan, ushering of the millennium. Naka-record ba to? Huwag mo na i-record to. Ikat mo na. Kasi question and answer na to eh.
Yung last na kanina yung preaching. So yun yung 7 seal, brother ano, na kung